Ikinasana ng Philippine Economic Zone Authority at Bureau of Corrections ang kasunduan para sa Palawan Mega Economic Zone kung saan libo-libong ektaryang lupa mula sa Iwahig Prison sa Puerto Princesa ang ilalaan para sa proyekto. Si Rachel Ganasyal ng PIA sa Balitang Pambansa. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Philippine Economic Zone Authority at Bureau of Corrections para sa pagdevelop sa Palawan upang maging mega economic zone sa bansa. Sa naging kasunduan ni PEZA Director General Tereso Panga at Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., maglalaan ang inisyal na 2,000 hektaryang lupain mula sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa para maging Palawan Mega Economic Zone o PMEZ. Ayon kay Katapang, nilalayon na maging clean, green at technology-driven ang Mega Eco Zone alinsunod sa PEZA Eco-Industrial Framework. Nais din na maisamang lalawigan sa Luzon Economic Corridor. Nakikita naman ni Panga ang Eco Zone bilang instrumental sa pagkikayat ng mga papausbong at high-value industries gaya ng electric vehicle production, advanced manufacturing, green ores processing, nanotech, knowledge-based and AI-driven industries, medical-related industries at blue industries. Pumasok sa Memorandum of Understanding ang dalawang ahensya kamakailan. Tinitingnan na maiproklama ang Palawan na Mega Eco Zone ngayong taon at maging operational bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Naniniwala ang PEZA na ang pagkakaroon ng whole-of-government approach ay daan sa bithiing gawing eco-zone ang bansa para sa inklusibo at sustainableng pag-unlad para sa bagong Pilipinas. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Rachel Ganasyal para sa Balitang Pambansa. Tuloy na ang konstruksyon ng New Cebu International Container Port. May balitang pambansa si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu. Sa 25 ektaryang lote na ito sa Barangay Tayud, Consolacion sa Cebu Province, inaasahan ang pag-usbong ng mga bagong negosyo. Sinimulan na kasi ang groundbreaking and capsule laying ceremony ng New Cebu International Container Port sa pangunguna ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Isa sa magiging pakinabang ng NCICP ay tugunan ng tumataas na demand para sa cargo sa Cebu-based port. One of the key objectives of the NCICP is to redistribute international container volume from the existing Cebu-based port, which is currently operating at near full capacity. Bahagi rin ng 16.93 billion pesos na proyekto ang pagkakaroon ng 5 K-crane para mabilis pa ang pagtanggap at paglipat ng mga kargamento. Pupondohan ng NCICP ng loan mula sa Export-Import Bank of Korea o KEXIM na aabot sa 9.6 billion pesos habang maglalaan naman ang pamahalaan ng 7.2 billion pesos. Once completed, the New Cebu International Container Port will feature a longer berth and a wider container yard, significantly increasing the operational capacity of the Central Visayas main cargo gateway. Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng bagong pasilidad sa kalagitnaan ng 2028. Mula PBS Radyo Pilipinas Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Balitang Pambansa.